Mr. Silent Channel. Kabanata 71 hanggang 75. Isang chopstick. 0071. Kabanata 71 hanggang 75. Isang chopstick. 0071. Walang magawang umiling si Ning Zimo, wala siyang ganang kumain, kaya ngumiti lang siya at sinabing, makakain ka na, hindi ako nagugutom. Then I'm welcome, I'm really starving. Hintayin mo akong matapos kumain bago ka mag-away. Don't worry, mabilis akong kumain. Gaya ng sinabi ni Ye Fan, nakahanap siya ng machine tool, umupo sa isang pigi, at pagkatapos ay nagsimulang kumain ng dumplings isa-isa, nilamon ang dumplings. Well, mas mataba lang ng kaunti, at talagang mura at hindi maganda, pero okay lang. Habang kumakain, si Ye Fan ay nagsasalita pa rin ng may sarap, kaya maraming tao ang halos nakalimutan na kung ano ang nangyayari. Para talagang pumunta sa isang restaurant. Hindi napigilan ni Zhu Xiao na magalit nang makita niya na si Ye Fan ay talagang tulad ng isang normal na tao, nag-e-enjoy pa rin. Oo, walang utak kang bata. Hindi mo ba nakita na ang dami naming submachine gun ni Lolo? Minunguyan ni Ye Fan ang dumplings, itinaas ang kanyang ulo at sinabing malabo, kumakain ako ng dumplings, may baril ka, at may kinalaman ito. Kuya Fan, kainin mo ang iyong pagkain, itong mga taksil, maglinis tayo. Inilabas ni Zhao Zong ang kanyang metal finger cut at isinuot ang mga ito, na nagpakita ng malamig na hangin. Sa kabilang banda, marahang hinampos ni Zhang Shu ang palad ng kanyang kamay gamit ang natitiklop na pamaypay at sinabing, Zhao Zong, bagamat sikat ka sa iyong blood claw, sa tingin mo talaga ay mapipigilan ka ng bulok mong kamay. Itigil ang mga bala. Itigil ang panunukso. Iyon ay, para sa kapakanan ng matandang pangulo, kung kayong lahat ay mag-aalis ng sandata at sumuko, gagantimpalaan namin kayo ng paraan upang mabuhay, humajijek si Tia Ching. Pabirong sinabi ni Zhu Xiao, Zhao Zong, kung talagang mabuti ka sa iyong amo, mangyaring payuhan siyang huwag magpumiglas hanggang kamatayan, hehe. Kung hindi, mamamatay siya ng hindi na makilala, at magiging pangit kapag inilibing siya. Malamig na sumangot si Zhao Zong, wishful thinking. Kung hindi dahil sa panganay na babae, ako ay pinagtaksilan ng aking mga kasabwat at itinapon sa kulungan. Ang pinakamatandang babae ang nagbigay sa akin ng pagkakataong magbago at maging bagong tao. Ang pangalan ko, Zhao Zong, ay ibinigay ng panganay na babae, at ang buhay ko ay ibinigay din ng panganay na babae. Ipinanganak ako ng panganay na babae, at namatay bilang multo ng panganay na babae. Ang mga pahayag ni Zhao Zong ay nasasabit din sa isang grupo ng mga nagtitiwala sa kanyang likuran. Kuya Zhao, kasama mo kami. Kung gusto mong mamatay, mamamatay kayong magkasama. Nakikita. Nawala sa grupong ito ng mga tao ang talagang tumanggi na ipagkanulo si Ning Zimo, nagngangalit si Zhu Xiao at sumigaw, okay. Dahil gusto ninyong mamatay lahat. Pagkatapos ay ililibing ako kasama ni Ning Zimo. Patayin. Sigaw ni Zhu Xiao, at ang 12 ng mga lalaking may mga baril na nakaitim na vest ay humakbang pasulong at pumila sa isang tuwid na linya. Kinuha niya ang mga baril, binuksan ang kaligtasan, at itinutok si Ning sa harapan, na may 12 o higit pang mga itim na nguso. Zimo at iba pa. Mga kapatid. Alang-alang sa panganay na babae, alang-alang kay Zisulin, patayin mo ako. Nakikita ni Zhao Zong ang kamatayan bilang pagbabalik, at nangunguna sa pagsingil. Ngunit sa oras na ito, isang madilim na anino ang unang sumugod. Miss. Nakita ko ang malalakas na hakbang ni Ning Zimo na parang itim na bugzo ng hangin, gumagalagala na parang kidlat na ahas, papalapit sa grupo ng mga lalaking nakaitim. Swish! Dalawang malamig na sinag ng liwanag ang bumaril mula sa kamay ni Ning Zimo, eksaktong dalawang lumilipad na kutsilyo. Paft! Ang dalawang pinaka-frontal na armadong lalaki ang nagsaksak ng kutsilyo sa kanilang mga ulo dahil sa hangin. Hindi napansin ng dalawang armadong lalaki ang nangyayari, napatay sila sa lugar at natamba. Ang mga tao sa pasukan ng ikatlong bulwagan, si Zhu Xiao at iba pa, lahat ay natakot. Walang inaasahan na si Ning Zimo, na nakaharap sa napakaraming baril at daan-daang tao, ay nang ahas na sumugod at maghagis ng mga lumilipad na kutsilyo. Huwag kang matigilan. Bilasan mo at barilin bago pa siya makalapit. Nag-aalalang sigaw ni Zhu Xiao. Ito ay pagkatapos lamang na pagtanto ng isang grupo ng mga armadong lalaki na ito ay 2 o 3 segundo lamang ang layo, ngunit ang distansya sa pagitan nila ni Ning Zimo ay wala pang 20 metro. Kung may nilapitan silang babae, hindi sila basta-basta makakashot. Tudo. Gitling. Biglang sumulpot ang fire snake ng submachine gun, syempre si Ning Zimo ay hindi makatakbo ng mas mabilis kaysa sa bala, kaya gamulong siya at nagtago sa likod ng isang machine tool. Ding ding ding. Gitling. Ang bala na parang bagyo ay bumuhos sa makina, bumangga sa metal, at gumawa ng mabangis na gininto ang tunog. Kumikislap kung saan-saan, at umulan ng malakas ang mga bala. Lahat, halika. Lumapit sa kanila. Hindi sila makakagamit ng baril. Nakita ni Zhao Zong na si Ning Zimo ay nasa kritikal na sitwasyon, at nagmamadali, kaya mabilis niyang inakay ang isang tao para sumugod. Ngunit sa oras na ito, isang figure ang biglang lumitaw sa kanilang harapan, na hamarang sa kanilang dinadaanan. Ye Fan iyon. Kuya Fan.
Hindi alam ni Zhao Zong at ng iba pa kung ano ang ibig sabihin ni Ye Fan. Nagtago si Ning Zimo sa likod ng machine tool at hindi nang ahas na lumabas. Nang makitang nakatayo si Ye Fan, namutla si Huarong at sinabing, Ye Fan. Huwag kang tumayo dyan. Delikado. Tumayo si Ye Fan sa gitna ng dalawang grupo ng mga tao. Kung tatamaan ng mga bala si Zhao Zong at ang iba pa, tiyak na si Ye Fan ang unang mabaril. Si Ye Fan ay suminok at malungkot na nagsabi, maghintay hanggang matapos akong kumain, hindi talaga ako makapili ng oras. Kuya Fan, alam kong magaling ka dito, pero huwag kang pabigla-bigla. May gun sila, sabay tayong umakyat at sirain ang kanilang porma sayon. Sigaw ni Zhao Zong. Hindi na kailangan, simpleng sabi ni Ye Fan. Bakit? Saglit na natigilan si Zhao Zong, iniisip kong may isa pang mas magandang paraan para sa mga lalaki. Bago pa sila makapagtanong, biglang gumalaw si Ye Fan. Nakapagtataka, hindi sumugod si Ye Fan sa kabilang panig, ngunit tumalikod muna at tumakbo kay Zhao Zong. Kuya Fan, ikaw. Magtatanong na sana si Zhao Zong, ngunit bigla niyang naramdaman na may kung ano sa kamay niya. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niyang isa itong kalahating kinakain na kahon ng dumplings, at isang chopstick. Napatulala si Zhao Zong. Tumakbo pala pabalik si Ye Fan at hiniling sa kanya na hawakan ang dumplings. Muling tumangala, si Ye Fan ay humakbang na, nagmamayabang patungo sa kampo ng kaaway. Ang mga yapot ni Ye Fan ay mukhang napaka-komportable, at mukhang hindi siya nakaharap sa isang dosenang submachine gun. Kuya Fan, mag-ingat ka. Sigaw ni Zhao Zong at ng iba pa. Itinaas din ni Ning Zimo ang kanyang puso sa kanyang lalamunan, na sana ay sumugod siya upang makipag-away sa lalaki, ngunit natatakot siya na may anumang plano ang lalaki at maabala ang ritmo ng kalaban sa sandaling ito ay lumabas. Ang lalaking ito. Minamaliit ba niya tayo? Ilang gunman ang ngumisi nang makita nila si Ye Fan na diretsyong papalapit. Gayunpaman, noong inakala nilang narito si Ye Fan para mamatay, nagsimulang bumili si Ye Fan. Siya ang bumangga. Barilin siya. Abutin. Kung sino man ang sumigaw, nagsimulang barilin ng mga armadong lalaki si Ye Fan. Agad na sinalubong ng bala si Ye Fan na parang balang, at si Ye Fan ay napalibutan ng malakas na ulan ng bala. Ngunit hindi ko alam kung bakit, hindi man lang naapektuhan ang mga galaw ni Ye Fan, ang mga bala ay parang ambon, walang anumang kamatayan, hinayaan lang siyang dumaan. Sa isang kisap mata, lumitaw na ang figure ni Ye Fan sa lugar kung saan malapit ang lahat. Ang mukha ni Ye Fan ay walang malasakit, tulad ng isang general ng Diyos, na mapagpakumbaba na sumulyap sa mga lalaking may mga baril. Ang isang grupo ng mga tao ay natakot sa multo na bilis ni Ye Fan. Bakit nila naabot ang mga ito sa isang kisap mata kung nasa 20 o 30 metro lang ang layo nila? Hindi pinapayagan silang mag-isip tungkol dito, itinaas ni Ye Fan ang isa pang chopstick sa kanyang kamay na hindi niya binitawan. Sa kanyang kamay, ang mga chopstick ay parang may hawak na punyal. Sa sandaling lumapit siya sa isang Mama Meryl, direktang sinaksak ni Ye Fan ang kanyang chopstick sa lalamunan ng lalaki. Paft! Lumabas ang dugo sa lalamunan ng Mama Meryl. Chapter 0072 Pag-ibig ng Panganay. 0072. Damn it! Mabilis siyang patayin. Si Zhu Xiao at ang iba pa ay nakaramdam ng takot, pawis na parang ulan. Nakakapanghinayang na ang isang malaking pakiramdam ng pang-aapi ay tila nagpabigat sa puso ng lahat, na nagpapatigas sa katawan ng mga thug na ito. Sa kabaligtaran, ang figure ni Ye Fan ay parang buhawi, pabalik-balik sa grupo ng mga armadong lalaki. Pagkatapos ng 3 lap, lahat ng dosenang mga armadong lalaki ay nagsimulang damyugo mula sa kanilang mga lalamunan. Ang chopstick ay naging isang hindi mapigil ang sandata sa pagpatay. Ang mga bala sa buong lupa at ang amoy ng usok ng pulbura ay hindi nakapagpigil kay Ye Fan na pumasok sa labanan, na madaling napatay ang lahat ng mga armadong lalaki. Hoy, para sa'yo! Itinapon ni Ye Fan ang mga chopstick na may bahid ng dugo, yumuko, kinuha ang 2 micro-chong, at itinapon ito kay Zhao Zong. Matapos kunin ng 2 lalaking may mabibilis na mata at mabilis na kamay ang micro-chong, agad nilang tinutukan ng baril ang mga tao sa bakana ng ikatlong bulwagan. Paano ito posible? Halatang tinamaan siya ng bala. Naisip ni Wu Jin na nasisilaw siya. Damn it! Huwag barilin. Labis na natakot si Zhu Xiao nang makakita siya ng baril sa kabilang panig. Ang sitwasyon ng buong pagawaan ay nagbago, at tumagal lamang ito ng wala pang 15 segundo. Tumayo si Ning Zimo mula sa likod ng makina at tinitigan ang lahat ng ito, na parang panaginip. Mukhang hindi masyadong excited si Ye Fan. Hindi naman big deal para sa kanya na makitungo sa ganoong grupo ng mga lalaki. Tahimik siyang lumapit sa babae at ngumiti, Ate Ning, kaya mo na itong harapin, patayin mo, huwag kang maawa. Kumislap ang mga mata ni Ning Zimo, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa lalaki, hindi makagalaw. Alam niya na malakas si Ye Fan, pero hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas si Ye Fan. Mahigit 100 ng micro-rush ang nakaharap sa kanya, pinalibutan siya, at pinaputukan siya ng mga bala ng napakakapal kaya malaya siyang nakalabas-masok, at napatay din ang lahat ng mga bumaril gamit ang isang chopstick na kawayan.
Dapat mong malaman na kahit na ang isang karaniwang tao ay humarap sa isang baril, sila ay likas na magkakaroon ng matinding takot. Kung nakatutok dito ang baril, kapuri-puri ang lakas ng loob na huwag magtaas ng kamay at sumuko. Tulad ni Yefan, na itinuturing ang granazo ng mga bala bilang isang laro ng bata, ito ay dapat na isang mabangis na psikolohikal na kalidad at malakas na lakas. Si Zhao Zong at ang iba pa mula sa Purple Bamboo Forest ay tumingin lahat kay Yefan ng may panatikong paghanga. Kuya Zhao, hindi ka taka-taka na iginagalang mo si Brother Fan, talagang henyo ka. Astig talaga. As expected sa panganay na miss. Tinapik ni Zhao Zong ang ulo ng lalaki at napangiti ng may ngiti, huwag magsalita ng walang kaparirikon. Mag-ingat, hindi natutuwa si Brother Fan kapag narinig mo ito. Sa sobrang lakas ng psikolohikal na suporta ni Yefan, lahat ng tao ay nag-relax, haha. Lumapit si Yefan kay Zhao Zong at ngumiti, bigyan mo ako ng dumplings. Oh, eto na. Nagmamadaling ibinigay ni Zhao Zong ang lunchbox. Ginamit ni Yefan ang natitirang chopstick para dam-aikit ng dumpling, at nagpatuloy sa pagkain. Ang pagpatay sa higit sa 100 ng tao ay hindi nakaapekto sa kanyang gana. Naglakad si Ning Zimo sa gitna ng venue sa oras na ito at sinabing, Mewatang, Luluotang at Lanwatang, tatlong pasukan ng bulwagan, ang pagtulong sa taksil na si Zhu Xiao na hatiin ng Purple Bamboo Forest ay isang malubhang krimen ng pagtataksil sa gang. Ayon sa mga alituntunin ng gang, sina Wu Jin, Zhang Shu at ang tatlong taksil na si Yu Xiaoqing, ay may karapatang pumili na magpakamatay. Zhu Xiao, matagal ka ng karumaldumal na taong nagtangkang pumatay sa dating pangulo, at ako mismo ang dapat pumatay sa iyo ngayon. Kailan? Narinig nilang papatayin nila sila, natural na natarante si Wu Jin at ang tatlo. Sumigaw siya, huwag kang matutulala. May mga baril pa sa lupa. Bilasan mo at labanan mo sila. Gayunpaman, ang tatlong miyembro ng gang sa hall ay nanginginig lahat sa takot, nakatingin sa Yefan sa gilid. Si Yefan ay kumakain ng dumplings, bahagyang nakangiti, nakatingin sa kanila, ang kanyang mga mata ay hindi maipaliwanag na malamig. Presidente, nagkamali kami. Patawarin mo kami. President, nalilito kami sandali. Patawarin mo kami. Ilang miyembro ng gang ang napaluhod at nagsimulang sumuko kay Ning Zimo. Sa sandaling may nanguna, natural na sumuko ang iba pang miyembro ng gang, at binitawan ng mga lalaki sa kanilang mga kamay, kaya hindi na sila makapaghintay na yumuko kay Ning Zimo. Ayaw ni Ning Zimo na pumatay ng napakaraming tao, kung tutusin, karamihan sa kanila ay sumunod lang sa amo at kumain ng kanilang pagkain nang hindi nag-iisip. Kung sino ang sumuko sa akin sa eksena ay bahagyang haharapin, ang mga nakatayo, ay mamamatay kasama nila, anuman, malamig na sabi ni Ning Zimo. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, halos lahat ng miyembro ng gang sa tatlong bulwagan ay lumuhod. Walang gustong mamatay ng walang kabuluhan. Ito ay katulad ng pagtatrabaho. Sa ilang sandali, si Zhu Xiao, Wu Jin, Zhang Shu, at Tia Qing ay naging hubad na mga commander, nahihiya at hindi alam kung ano ang gagawin. Ning Zimo, mag-isip ka. Huwag mong isipin na wala tayong kasama. Sino sa tingin mo ang nagbigay sa akin ng baril, sino ang nagpadala ng gunman sa akin, may backstage ako. Sumigaw si Zhu Xiao sa tuktok ng kanyang boses, nanginginig ang boses. Dahan-daang lumapit sa kanila si Ning Zimo, isang pares ng malamig na mata na kumikinang na parang malamig na buwan. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin, alam ko rin. Ito ang lakas tao na ibinigay sa iyo ng Iron Lock Gang. Nag-iba ang kutis ni Zhu Xiao, ikaw, paano ka? Sa tingin mo talaga kapag nagstay ako sa ZT House buong araw, hindi ko talaga alam kung ano ang nangyayari sa labas. Si Yu Hanlong ng Iron Lock Gang ay nagpadala ng mga tao sa Australia, at hindi rin isang beses o dalawang beses, binuksan ko lang ang isang mata at ipinikit ang isang mata, iniisip na hindi ka gaanong matapang. Naisip ko ang bakas ng dugo at pamilya, at pinatay kita ng hindi ko ginawa, ngunit naghiganti ka sa iyong kabaitan at muntik na akong patayin at hanggang na ito namatay ang magaling kong kapatid. Nanlambot ang mga binti ni Zhu Xiao at sumigaw siya, pinsan. Pinsan, nagkamali ako. Para sa kapakanan ng pinsan ko, patawarin mo ako. Hinding-hindi ako. Ubu. Bago pa matapos magsalita si Zhu Xiao, isang lumilipad na kutsilyo ang tumusok sa kanyang noo. Natamba si Zhu Xiao na nakataas ang ulo, at ang kanyang buhay ay tumigil na makita ito. Ang eksenang ito ay lubos na natakot sa tatlo ni Wu Jin at silang tatlo ay nagmamadaling lumuhod sa lupa, halos umiyak. Presidente. Ang aking matandang Wu ay walang kredito at pagdurusa, mangyaring iligtas ang aking lumang buhay. Nagmamakaawa si Wu Jin. May plano si Zhang Shu at sumigaw, President. Alam ko kung ano ang nangyayari sa pagitan ni Zhu Xiao at ng mga tao ng Tai Suogang, kaya kong sisihin at gumawa ng merito. Sinabi ni Ning Zimo, sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Nagliwanag sa tuwa ang mukha ni Zhang Shu, at mabilis niyang sinabi, ang dahilan kung bakit nangangahas si Yu Hanlong ng Tai Suogang na maging napakayabang ay dahil bukod sa Tai Zhanggang sa likod niya, mayroon din siyang nagbebenta ng armas sa Timog Asya na tinatawag na Jungle Arms Dealer. Guy. Ang Chainsaw Gang ay nag-order din ng isang batch ng mga armas, na tiyak na hindi sa antas ng kasalukuyang micro-rush.
Nag-order siya ng isang batch ng mabibigat na armas, at ang pangkalahatang espesyal na kagamitan ng unit ng pulisya ay maaaring wala ang kanyang mga armas. Hindi ko alam kung gusto nila iyon. Bakit ka bibili ng mga armas, ngunit tiyak na hindi ito para sa pagtatanggol sa sarili? Ang lalaking iyon na si Yu Hanlong ay tiyak na may malaking ambisyon. Kumunot ang noo ni Ning Zimo, gusto pa niyang bumili ng mabibigat na armas. Napakaraming pera ba niya? Dahil ang mga baril ni Zia Guo ang kontrol ay mahigpit, at kung gusto mong bumili ng isang ordinaryong rifle, ito ay nagkakahalaga ng maraming pera, at magkakaroon ng maraming mga pag-urong. Sa makatuwid, ang mga armas tulad ng mga rocket launcher at mabibigat na machine gun ay hindi nangangahulugang 100,000 o 200,000. Ang Tai Suugang ay medyo isang sumisikat na bituin, at walang gaanong negosyo sa kalsada, kaya ang mga pondo ay hindi kailanman maihahambing sa White Shark at Zisulin. Kabanata 0073 ang pinakamalakas na master. 0073. Dahil hindi sapat ang pera, gusto niya munang hiramin ang kamay ni Zhou Xiao para sirain ang ating purple na kawayan na kagubatan, para umani ng mga benepisyo. Kapag nakakolekta na siya ng sapat na pera para mabili ang mga armas na iyon, natatakot ako na gusto kong gumawa ng malaking bagay sa Huahay. Sabi ni Zhang Shu. Bullshit. Naglakas loob siyang gumamit ng mabibigat na sandata para lumaban, ibig sabihin ba ay walang pakialam sa kanya ang estado? Hindi ito pinaniwalaan ni Zhao Zong at ng iba pa. Mahigpit na sinabi ni Zhang Shu, syempre nang ahas siya. Kapag bumagsak ang ating Purple Bamboo Forest at ang White Shark Gang ay direktang natangay ng kanyang malakas na firepower, may iwan si Huahay kasama ang pamilyang Tai Suo. Kailangan bang magpadala ng mga tropa ang bansa para sirain din ang Tai Suo? Talagang hindi, magkakaroon iyon ng malaking epekto. Ang huling pagpipilian ay hayaan ang Iron Lock Gang na pag-isahin ang Underground Gang Forces ng Huahay. Panatilihin ang katatagan ng lipunan. Tumahimik ang eksena, bahagyang sumimangot si Ning Zimo, halatang hindi inaasahan na sa likod ng paghihimagsik na ito, nakatago ang gayong malaking sabuatan ng Iron Lock Gang. Presidente, sinabi ko na sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Bigyan mo lang ako ng pagkakataong tabyusan ang aking mga kasalanan. Nagmamakaawa si Zhang Shu. Bahagyang ngumiti si Ning Zimo, Zhang Shu, bakit ang dami mong alam? Ako. Si Zhang Shu ay natigilan, hindi makapagsalita. Dahil, ikaw ang pinaka-nakipag-usap kay Yu Hanlong. Una mo akong pinagtaksilan, at ngayon ay pinagtaksilan mo na naman si Yu Hanlong. Isa ka talagang modelo ng damo. Tiningnan siya ni Ning Zimo ng masama. Namula ang mukha ni Zhang Shu, hindi. Hindi. Ako. Hindi na interesadong makinig si Ning Zimo sa kanyang sinabi. May 3 lumilipad na galaw at 3 lumilipad na kutsilyo sa kanyang kamay, halos sabay na dinala si Zhang. Magburda ng 3 tao. Nang makita na ang 3 Hall Masters ay nahulog lahat sa dugo, ang mga miyembro ng gang ng 3 bibig ng Hall ay sumigaw ng, Presidente, iligtas mo ang aking buhay, ng mas malakas. Ngunit hindi na interesado si Ning Zimo na asikasuhin ang susunod na bagay. Na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, ang babae ay lumapit kay Ye Fan at sinabing, huwag kumain ng dumplings, alam kong may magandang tindahan malapit dito, iniimbitahan kitang kumain ng masarap. Tapos na ako. Sabi ni Ye Fan, itinapon ang walang laman na kahon. Pagkatapos ay bigyan mo ng mukha ang aking kapatid na babae, salamat sa pagpunta mo upang tulungan ako ngayon, kailangan mong magbigay ng mukha, Commandant si Ning Zimo. Tumingin si Ye Fan sa mga lalaking umiiyak pa rin at humihingi ng tawad sa Pangulo, at nakangiting nagtanong, tapos na. Paano ang mga lalaking iyon? Bawat taksil, sabi ni Ning Zimo. Naisip din ito ni Ye Fan, tumawa siya, at tumalon mula sa makina, okay lang, gagastos na naman si Ning Jia sa kanya. Pinagastos mo ba ako ng sobra? Binigyan ni Ning Zimo ang lalaki ng isang kaakit-akit na tingin, humakbang pasulong, hinawakan ang kamay ni Ye Fan, at naglakad palabas. Si Ye Fan ay magkahawak kamay ng ganito, nakaramdam ng kakaiba sa kanyang puso, at sinabing, Sister Ning, kadalasan ay lalaki ang humahawak sa kamay ng isang babae, paano ang isang babae ay humawak sa kamay ng isang lalaki? Ito ba? Sabi ni Ning Zimo. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, ngunit paanong ang isang marangal na lalaki ay maloloko ng isang babae? Diretso niyang hinayla ang babae gamit ang malakas na kamay, hinayla ang babae palapit sa kanya, saka ipinulupot ang kamay sa baywang ng babae at marahang inalayan ang bewang ng water snake. Hindi ako maputi na mukha. Kung gusto mong magbabad, hayaan mo akong ibabad ka, naririnig mo ba? Ibinaba ni Ye Fan ang kanyang ulo at sinabi sa maliit na kristal na tainga ng babae. Namula si Ning Zimo, at may bakas ng tamis sa kanyang mga mata. Ito ang unang pagkakataon na may lalaking nagkusa na maging napakalapit sa kanya. Oo, masayang sagot ni Ning Zimo. Makalipas ang 10 minuto, dumating sina Ye Fan at Ning Zimo sa isang night stall na may simpleng dekorasyon. Bagamat hindi pa oras ng hapunan, medyo marami na ang nakaupo dito, karamihan sa kanila ay nagkukumpulang 2-3, umiinom ng beer, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Matapos makahanap ng maliit na mesang mauupuan, mabilis na umorder si Ning Zimo ng mga pinggan. Masarap ang 13 lasa ng yulang dito, at ang mga inihaw na skewer ay medyo masarap din.
Ito ang sinabi sa akin ng ilan sa aking mga tauhan, sabi ni Ning Zimo. Hindi talaga busog si Ye Fan. Hindi sapat para sa kanya ang isang dosenang dumplings, kaya inaabangan niya ito. Ate Ning, sinabi ba ng mga kapatid mo kung saan ka kakain? Nakangiting tanong ni Ye Fan. Bakas sa mukha ni Ning Zimo ang kawalan ng kakayahan, akala nilang lahat ay lagi akong nananatili sa tea house at kailangan pang lumabas para maglakad-lakad, kaya lagi nila akong tinutukso na sabihin kung saan ito masaya at kung saan ito masarap. Pero mag-isa lang ako, at ayaw kong tumakbo. Maaari mong pagsamahin si Xiao Jiao at ang iba pa, sabi ni Ye Fan. Ano ang pinakamagandang gawin sa kanila? Makikita mo sila araw-araw, at makakain ng magkasama. Galit na tingin ang ibinigay sa kanya ni Ning Zimo, gusto ko lang makasama, pero sayang naman na may hindi tumitingin sa akin at ayaw akong ilabas. Kumain ka na. Napahiya at napahiya si Ye Fan, pinaghihinalaan ngang kusa siyang nagtago kay Ning Zimo, ngunit pagkatapos niyang malaman ito sa pagkakataong ito, tinapik niya ang kanyang dibdib at sinabing, huwag kang mag-alala, may mga pagkakataon sa hinaharap. Talaga? O hindi? Iiwasan mo ba talaga ako in the future? Paano pa ako magsisinungaling sa'yo? Kung hindi ako papayag, natural na gagawin ko ang ipinangako ko sa iyo, sabi ni Ye Fan. Inalalayan ni Ning Zimo ang lamesa gamit ang isang kamay at ang mabangong pisngi, kumikislap ang magagandang mata, nakatitig sa lalaki. Ye Fan, ano bang nangyayari sa'yo? Di ba sabi mo noon na ayaw mong masyadong makisali sa akin? Si Ye Fan ay kumuha ng sigarilyo, sinindihan ito para sa kanyang sarili, nilamon ang mga ulap, at pumikit, Ning sister, pagod na pagod ako kanina, at gusto ko ng magandang pahinga. Ayokong mag-alala tungkol sa anumang gulo. Gusto ko lang umasa sa pinakakaraniwang trabaho para kumita ng pera, at pagkatapos ay gamitin ang pera para tulungan ang mga bata sa welfare home. Bagamat maliit ang mga bagay na ginagawa ko, pakiramdam ko ay lubos akong nasiyahan. Gayunpaman, may nangyari kamakailan, at nalaman kong may mga lugar pa rin kung saan ako ay napakabata pa. Ang mga puno ay nais na tumahimik, ang hangin ay hindi nagbabago, at ang oras ay darating ng maaga o huli. Sa halip na magtago halika at magtago, mas mabuting maging prangka, gaano man karami. Ikaw ang unang taong nakilala ko noong bumalik ako sa Xiaguo, at ang unang taong nakilala ko. Mahalaga ka talaga sa akin. Ginalaw ni Ning Zimo ang kanyang mapupulang labi, ang kanyang mga mata ay malabo, sinipsip niya ang kanyang ilong, at sinabing, ako lang ba ang unang taong kilala mo? Nasa puso mo ba ako, yun lang ang meron ako. Napakamot ng ulo si Ye Fan at same time na sinabi. Medyo mabigat ito, hindi mo nakitang nag-aalala ako sa'yo, nasagasaan mo ba ng hindi man lang naghahapunan? Puchi, nilaibot ni Ning Zimo ang mga mata sa kanya, nakita ang waiter na kakadating lang para mag-serve, at sinabing, pagkain, andito na ang crayfish, kain muna tayo. Hindi na makapaghintay si Ye Fan na magsuot ng disposable gloves at magsimulang magtrabaho. Pinanood ni Ning Zimo. Kumakain ang lalaki nang hindi ibinababo ang chopsticks, at nakangiting sinabi, ikaw, katangahan talaga ang sabihing nalilito ka, tingnan mo lang ang husay mo sa pagawaan ngayon, paanong ang isang tulad mo ay isang ganap na ordinaryong tao. Araw. Hanggat mayroon kang kakayahan, magagawa mo hanggat kaya mo. Ito ay ginto, at ito ay palaging magniningning. May mga araw sa labas ng langit, at may mga tao sa labas ng mga tao. Ang aking kakayahan ay wala. Ning Jia, ang mundong ito ay hindi ganoon kadali. Umiling si Ye Fan habang nagbabalat ng hipon. At least ikaw ang pinakamakapangyarihang tao na nakilala ko. Ngayon, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang taong naglalakad patagilid sa napakaraming bala. Natapos magsalita si Ning Zimo at kumurap-kurap, Hoy, Ye Fan, sino ang pinakamalakas na ekspertong nakilala mo? Magsalita ka, hayaan mong buksan ni ate ang kanyang mga mata. Pagtatapos ng kabanatang ito. Kabanata 0074 Pagsasanay. 0074. Dinilaan ni Ye Fan ang kanyang mga labi, na may bakas ng alaala sa kanyang mga mata, ang pinakamalakas na eksperto. Hindi ko nga alam kung ano ang pangalan niya, pero mukha siyang engkanto, kaya tinawag ko siyang Sister Fairy. Ate Fairy. Hindi nasisiyahang sinabi ni Ning Zimo, ano ang pinag-uusapan mo sa iyong mga panaginip? Baka kung anong kagandahan ang gusto mo. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, umiling at sinabing, huwag mo nang banggitin, naguguluhan din ako. Well, nakilala ko siya minsan at nawala sa mundo, hindi ko alam kung siya ay isang immortal o hindi. Nagdududa ako, hindi ko alam kung nagsinungaling ka sa akin o hindi. Bagamat sinabi ito ni Ning Zimo, naniwala siya sa kanyang puso dahil seryoso ang ekspresyon ni Ye Fan. Pagkaraan ng ilang sandali, halos kainin ni Ye Fan ang buong maliit na plato ng yulang. Nang makitang matagal nang hindi ginagalaw ni Ning Zimo ang kanyang chopstick, hindi naiwasang magtanong ni Ye Fan, Sister Ning, hindi ka talaga kumakain. Tila may iniisip si Ning Zimo, sinabi, kumain ka, hindi ako nagugutom. Nag-isip sandali si Ye Fan at sinabing, nag-aalala ka ba sa Iron Sougang? Napabuntong hininga si Ning Zimo, ngunit hindi ito itinanggi, nariyan ang Iron Palm Gang sa likod ng Iron Sougang,
at ngayon ay nakabili na sila ng isang batch ng armas, lalo itong nagiging mahirap at mas mahirap bantayan. Wala lang, hindi ba may Golden Eagle Gate sa likod ng White Short Gang? Hindi ko pa nakikita kung gaano sila kalakas, sabi ni Yefan habang kinakagat ang mga tuhog ng tupa. Hindi, ang White Short Gang at ang Golden Eagle Gate ay nauugnay lamang sa mga nakatataas na henerasyon, ngunit sa henerasyong ito, walang gaanong kontak. Ngunit si Yuhan Long ng Iron Lock Gang ay apprentice ng pinuno ng Iron Palm Gang. Ang relasyon at suporta ay ganap na iba ito, nagsimulang magpaliwanag si Ning Zimo kay Yefan. Sa panahong ito, ang sinaunang paaralan ng martial arts ay nawala sa mata ng publiko, hindi kasing unlad ng sinaunang panahon. Gayunpaman, ang mga sinaunang martial arts sects na ito na nakatago sa likod ng mga eksena ay kailangan ding magpalaki ng mga alagad at magmana ng insenso, na natural na nangangailangan ng maraming pondo. Ilang sikat na paaralan, umaasa sa tarangkahan ng bundok, bumuo ng turismo, nagbukas ng mga kumpanya, at naglunsad ng kanilang mga tatak, ngunit sila ay umunlad ng husto. Habang kumikita sa labas, nagre-recruit ng mga alagad, lihim na nagmamana ng martial arts. Ngunit mayroon ding ilang maliliit na sekta tulad ng Golden Eagle Gate at Iron Palm Gang. Bagamat mayroon silang sinaunang martial arts background, wala silang tarangkahan ng bundok at walang yamang tao. Ang bansa ay pumipili ng isang elite martial artist na sumali sa hukbo, at hindi nila ito turn. Hindi sila kumikita ng malaki sa puting kalsada, kaya natural na daan lang ng mga underground gang ang kanilang dadaanan. Mula noon, maraming mga gang ang lumitaw sa iba't ibang lugar, at may ilang mga sinaunang mandirigma sa likod nila. Hindi nakakagulat na ang Iron Lock Gang ay tumaas ng napakabilis. Tumango si Yefan, na parang may narinig siyang kwento. Nag-aalalang sinabi ni Ning Zimo, kung may Iron Palm Gang, hindi ako natatakot. Tutal, ang Iron Palm Gang ay hindi nang ahas na suportahan si Yuhan Long, sa takot na matarget ng estado. Gayunpaman, kung si Yuhan Long ay mula sa jungle arms dealer, na iyon, bumili ng ilang mabibigat na armas, kung gayon ay mahirap itong hawakan. Ngumisi si Yefan, Ningjia, ibalik mo ang iyong puso sa iyong tiyan, hindi mangyayari ang iyong inaalala. Curious na tanong ni Ning Zimo, bakit? Sa tingin mo hindi ba siya sapat na pera? Kahit na may pera siyang pambili ng armas, masisiguro ko sa iyo na hanggat nandito ako, magiging maayos si Zizulin. Malumanay na sabi ni Yeyehon, ngunit hindi ibig sabihin ng kanyang mga mata na magbiro. Tila nabuhayan din si Ning Zimo sa tiwala sa sarili ng lalaki, ngumiti at tumango, kung tutusin, hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang lakas ni Yefan. Sa kritikal na sandali, ang taong ito ay maaasahan pa rin. Nga pala, pagkatapos mong kumain, bumalik ka sa Zia Tea House kasama ko, kailangan ko ng tulong mo. Ano ba, gabi na, pagtataka ni Yefan. Mahiwagang ngumiti si Ning Zimo, malalaman mo kapag pumunta ka, halika, at kumain ka pa. Pagkalipas ng 10:00 ng gabi, nagmaneho si Yefan pabalik sa Zia Tea House kasama si Ning Zimo. Sa sandaling ito, sarado na ang tea house, at may dalawang hanay ng seryosong lalaki na nakatayo sa labas ng pinto. Kinuha ni Zhao Zong ang mga tao at direktang yumuko sa pintuan, Miss. Hello, Brother Fan. Nagtanong si Ning Zimo, Xiao Zhao, na itapon na ba ang mga bangkay? Huwag kang mag-alala, Miss, ilagay ang lahat sa isang bag at lagyan ng mga bato. Kung ito ay lumubog sa ilog, ito ay mapupunta sa dagat sa sandaling ito ay sumugod, at ito ay lalayo sa agos, at ganap na walang problema, sabi ni Zhao Zong. Kung gayon ang mga taong hiniling ko sa iyo na piliin ay narito lahat. Sinulyapan ni Ning Zimo ang 20 o higit na makapangyarihang lalaki na naruroon. Tumango si Zhao Zong, oo, panganay na ginang, ang mga taong ito ay nasa labanan, mga taong pumatol, tapat kay Zizulin at sa iyo, at ang mga masyadong matanda ay naalis na. Karamihan sa mga kapatid na ito ay naging mga sundalo, o maaga pa upang makihalubilo sa lipunan, at oras na para lumaban ng husto. Mabuti naman, ngayon ay pumunta tayo sa likod bahay ng tea house. Oo, Miss. Isang grupo ng mga tao ang tumugon. Nakinig si Yefan at nagtaka, Sister Ning, ano ang ginagawa mo? Sinabi ni Ning Zimo, sa palagay ko ay nagiging mas mapanganib ang sitwasyon, kaya plano kong pumili ng isang grupo ng mga tao at tumuon sa pagpapabuti ng kanilang pagiging epektibo sa pakikipaglaban upang makayanan nila ang hinaharap. Ang hamon. Sa oras na ito, sa ilalim ng pamumuno ni Ning Zimo, lahat ay pumunta sa isang maliit na hardin sa likod ng tea house, at mayroong isang open space na gawa sa asol na mga brick, na tila walang silbi. Pero sa totoo lang, ito ang venue para sa ilang taong nagsasanay ng martial arts sa Zizulin para matuto sa isa't isa. Tinanong ni Ning Zimo si Yefan na nasa gilid, ano sa tingin mo ang lakas ng magkapatid na ito? Malamang nahulaan ni Yefan ang intensyon ng babae na hanapin siya, pinag-isipan ito, at sinabing, marahil ay kayang talunin ng isang tao ang 7 o 8 ordinaryong tao. Hindi masama ang hitsura ng isang tao. Ito ang pinaka-elite na grupo ng magkakapatid sa Zizu Forest, akala mo okay lang. Mukhang mahina tayo, bahagyang malungkot na sabi ni Ning Zimo. Tahasang sinabi ni Yefan sa bagay na ito, sabi ko okay lang, mukha na,
Pero sa totoo lang, sa tingin ko mas makapangyarihan lang sila, at hindi sila naiiba sa mga ordinaryong tao. Pagkatapos sabihin ito, medyo hindi kumbinsido ang 20 o higit pang malalakas na lalaki na naroroon, ngunit dahil sa presensya ni Ning Zimo at sa makapangyarihang Ye Fan, hindi sila nang ahas na magsalita. Gayunpaman, nakita ni Ning Zimo ang kanilang kawalang kasiyahan at ngumiti, sinabi ni Ye Fan na ordinaryo ka lang, gusto mo bang patunayan ang iyong sarili? Oo. Sigaw ng ilang lalaki. Okay, bibigyan kita ng pagkakataon. Halika na kayong lahat at kabkuban si Ye Fan. Huwag kang maawa. Kapag nataman mo si Ye Fan, gagantimpalaan kita ng $1,000. Utos ni Ning Zimo. Nang marinig ito ni Ye Fan, bakit hindi siya binigyan ng babaeng ito ng anumang oras ng paghahanda, gagamitin ba niya siya para sanayin ang mga sundalo? Sa sandaling marinig ito ng mga taong ito, magbabayad sila ng 1,000 bawat hit. Isa lang itong pulang sobra, na malaking pera para sa kanila. Bigla na lang, napatingin silang lahat kay Ye Fan. Kapatid na Fan, napakawalang galang. Kuya Fan. Ito ang sabi ng panganay na babae. Nang hindi sinasabi salita, isang grupo ng mga tao ang nagsimulang gumamit ng kanilang lakas at inatake si Ye Fan. Kabanata 0075 Mga simpleng aksyon. 0075. Napabuntong hininga si Ye Fan. Katatapos lang niyang kumain at kailangan niyang tumawag ng paulit-ulit. Hindi siya ganoon ka-leisure at elegante. Gayunpaman, ipinadala ito ng lahat gamit ang mga kamao at paa, kaya kailangan niyang panuurin at harapin ito. Ang unang taong pumunta sa harapan ay isang flying kick mula sa isang tao. Umatras si Ye Fan, hinawakan ang paa gamit ang kaliwang kamay, at ibinato ang 140 hanggang 50 pound na lalaki sa 2 pang tao. Array! Bumagsak silang tatlo sa lupa at nakatalikod. Kaagad na sumunod, hinawakan ni Ye Fan ang isa pang kamao na tumatama sa kanya, sinamantala ang sitwasyon, at itinapon ang lalaki 4 o 5 metro ang layo. Ang katawan ni Ye Fan ay tila naglalakad pabalik-balik sa parehong lugar, at ang bilis ay hindi mabilis, ngunit nagawa niyang maiwasan ang pag-atake ng tama, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang lakas upang itapon ang grupo ng mga tao sa malayo. Nangangahulugan ito na si Ye Fan ay walang pagnanais na umatake, at hindi rin niya gustong makasakit ng iba, kung hindi niya itatapon ang lahat. Pagkatapos ng 3 o 5 pagsisikap, ang lahat sa paligid ni Ye Fan ay nakaupo na sa lupa o bumangon mula sa lupa. Ang isang grupo ng mga lalaki ay natulala at tumingin kay Ye Fan ng may hindi kapani-paniwalang mga mata. Umiling din si Zhao Zong sa emosyon, talagang mas mataas ang lakas ni Ye Fan kaysa hindi nila alam kung ilang kaharian. Hindi na nagulat si Ning Zimo, kung tutusin, nakakaiwas si Ye Fan ng mga bala, kaya imposibleng tamaan siya ng grupong ito ng mga tao. Espesyal kung inimbitahan si Ye Fan na pumunta dito ngayon para bigyan ka ng gabay. Dapat mong pahalagahan ang pagkakataong ito. Tutal. Nakita mo rin kung gaano kalakas si Ye Fan, matigas na sabi ni Ning Zimo. Kuya Fan, mangyaring magbigay ng mga payo. Isang grupo ng mga lalaki ang sumigaw na nakakumbinsi. Sumakit ang ulo ni Ye Fan, at bamulong kay Ning Zimo, Sister Ning, hindi ito madali. Nagulat si Ning Zimo, bakit? Bakit hindi ka tumulong sa napakaliit na gawain? Ituro sa kanila ang tungkol sa iyong karanasan sa paglilinang. Upang mabilis na lumaki ang elite team ko. Sinabi ni Ye Fan, hindi naman sa hindi ako tumulong, ngunit ang kanilang antas ay nasa napakababang antas pa rin. Sa aking pamamaraan ng paglilinang, tiyak na hindi nila ito kakayanin. Then you can think of a training method that they can accept. For example, kung college student ka, ibigay mo na lang sa kanila ang mga textbook para sa elementary, wala bang problema? Sabi ni Ning Zimo. Sumimangot si Ye Fan, nagpabalik-balik ng ilang hakbang, at nag-isip, paano kung gagawa ako ng kilusan, lahat kayo ay sumunod sa kilusang ito, kung magagawa ninyo ito ng 10 beses sa isang araw, tapos na ang pagsasanay. Kumurap si Ning Zimo, sabi, isang galaw, 10 beses. Masyado bang maliit ang training volume na ito? Bahagyang tumawa si Ye Fan, at walang gaanong kalokohan na sinabi, panuurin mo akong gawin ito ng 1 beses, at pagkatapos ay subukan mo ito. Pagkatapos magsalita, naglakad si Ye Fan sa gitna ng venue, at sa ilalim ng liwanag ng searchlight, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Itinaas muna niya ang isang paa, at saka lumapag sa isang paa. Kasabay nito, ibinalik niya ang nakataas na paa, some angle, at yumuko ang isang paa sa napakapinong anggulo ng baluktot. Ang mga braso ni Ye Fan, sa parehong oras, ay bumabaluktot din sa kakaibang anggulo, at ang mga palso at braso ay pumipitik pa rin. Sa madaling salita, parang isang galaw lang ang ginawa ni Ye Fan, pero gumagalaw ang buong katawan niya. Nang matapos ni Ye Fan ang pose na ito at bumalik sa kanyang orihinal na estado, nalaman niyang lahat ng tao sa kanyang paligid ay nakatitig sa kanya ng blanko. Paano na, naalala mo ba? Ang grupo ng mga lalaki ay tila natalo, ngunit si Ning Zimo ay may magandang pundasyon sa kung fu. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang practitioner ng lumilipad na mga kutsilyo sa sinaunang martial arts, at ang kanyang memorya ay hindi karaniwan. Tumanggaw siya at sinabing, subukan ko muna.
Sabi ng babae, naglakad papunta sa gitna ng arena, iginuhit ang lang sa parehong paraan, at nagsimulang lumapag sa isang paa at iangat ang isang paa pabalik ayon sa poster na ginawa ni Yefan sa memorya. Hindi. Ang mga kamay ay hindi nakaunat sa parehong oras, at ang mga paa ay hindi nakayuko sa parehong oras. Kung ang aksyon na ito ay hindi pareho kung ang oras ay nagbabago sa lahat ng mga detalye, ang epekto ay hindi makakamit, itinuro kaagad ni Yefan. Sumimangot si Ning Zimo at sumubok pa ng ilang beses, ngunit nalaman niyang sa tuwing binabaliwala niya ang ilang detalye. May tiyagang itinuro ni Yefan ang gilid, itinuro ang bawat nawawalang lugar. Pabalik-balik na ito, 20 beses na nagkamali si Ning Zimo, at sa wakas ay nakagawa ng medyo kumpletong hakbang sa ika-29 na pagkakataon. Sa pagkakataong ito, tumutulo na ang pawis ng babae, namumula ang mukha, at hinihingal. Tama, iyon na. Nang makitang matagumpay na natapos si Ning Zimo, ngumiti si Yefan at tumango. Sa sandaling makapagpahinga si Ning Zimo, halos madapa siya at bumagsak sa lupa. Tiningnan niya ang nanginginig niyang mga kamay at ang kanyang bahagyang nanginginig na mga binti ng may pagtataka, at bamulong, ito. Paano ito posible, kahit na tumakbo ako ng 15 kilometro sa kalahating oras, hindi ako gaanong pagod? Kuya Fan, ano ang nangyayari? Maaari bang maging napakahirap ng pagkilos na ito? Tanong ni Zhao Zong sa isang tabi. Nasa ulap din si Ning Zimo, humihingal at sinabing, bakit parang babagsak na ako, obviously. Hindi rin ako nag-eehersisyo ng husto. Nakita ni Yefan ang isang grupo ng mga tao na nakatingin sa kanya ng blanko, at hindi siya nagmamadaling sumagot. Nagsindi muna siya ng sigarilyo para sa sarili, at umupo sa isang bench na bato. Pagdinig na ang eksena ay ganap na tahimik, siya ay nagtanong, alam mo ba kung gaano karaming mga kalamnan ang karaniwang mayroon tayo? 639 na piraso, sinulyapan ni Yefan ang lahat at matiyagang sinabi, ang mahigit 600 kalamnan na ito ay binubuo ng 6 na bilyong fiber ng kalamnan, ang pinakamahabang hibla ay 60 sentimetro, at ang pinakamaikli ay 1 milimetro. Napakalaki ng agwat. Para sa amin lamang, ang mga kalamnan ay bumubuo ng humigit kumulang 40% ng aming timbang, iyon ay, kung nais mong palakasin ang iyong timbang, iyon ay, kung nais mong palakasin ang iyong kalamnan, iyon ay, kung nais mong mapabuti 40% ng timbang. Nag-isip sandali si Ning Zimo, at sinabing, ibig mong sabihin. Ang paggalaw na ito ay para sa pagsasanay ng kalamnan. Upang maging tumpak, ito ay ginagamit upang makabisado ang mga kalamnan, sabi ni Yefan, tulad ng ating utak ng tao na gumagamit ng wala pang 1/10 bahagi ng oras, ang mga kalamnan ay hindi natin ganap na kinokontrol at ginagamit natin. Kadalasan ay magagamit lamang natin ang mga ito. Gamit ang 40% hanggang 60% ng lakas ng kalamnan, kahit na ito ay tibay, ang ating mga kalamnan ay makakayanan lamang ng 70% ng limitasyon. Upang put it bluntly, hindi talaga natin kontrolado ang sarili nating katawan. Ano ang kalagayan ng iyong katawan? Kung gusto mong palakasin ang iyong sarili, dapat mong maunawaan kung anong uri ka ng katawan, kaya dapat mong simulan sa pamamagitan ng pagmaster ng iyong mga kalamnan. Natapos si Yefan sa paghithit ng sigarilyo, natapakan ang upos ng sigarilyo, at bumangon at nagsabi, ang paggalaw kong ito ay isang pinasimpleng bersyon ng kilusang ginagamit ko para sa sarili kong pagsasanay. Hindi nito ganap na nahawakan ang mga kalamnan ng buong katawan, ngunit nag-eehersisyo lamang para sa ilang malalaking kalamnan. Ngunit kung magagawa mo ito ng 10 beses sa isang araw, pagkatapos ay sa 100 beses sa isang araw, 1,000 beses sa isang araw, kung gayon ang iyong katawan ay magkakaroon ng isang husay na paglukso. Ang lakas ng isang kalamnan ay limitado, ngunit ang pinagsamang lakas ng daan-daang mga kalamnan ay ganap na naiiba, at ito ay hindi kasing simple ng karagdagan. Pagtatapos ng kabanatang ito. End of this chapter.